Ayan, so ayun na nga mga kabayan, no? Wala nang intro-intro, pero yun na nga, ginawa na nga nila mga kabayan, no? Ginawa talaga nila yung pinaka-dirty move na ginawa ng gobyernong to mga kabayan. So ito lang masasabi ko talaga mga kabayan, sumusobra na talaga tong gobyerno na to. Sumusobra na yung mga oligarko, mga elitista na nagpapatakbo sa bansa natin. Nakakatakot to mga kabayan. Isipin nyo, isang former president na napakataas ng trust at satisfaction rating na binigay ng taong bayan sa panahon ng pamumuno niya, ay ganun lang kung bastusin, hulihin sa airport na akala mo kriminal, libo-libong pulis yung pinadala para hulihin ng walang warrant of arrest, sabi nga ni Attorney Harry Roque, no? Nakakagalit mga kabayan, pero baka ito ang gusto talaga nila, na magalit yung taong bayan para magkagulo tayo at magawa nila kung ano man yung mga binabalak nila. At alam naman natin mga kabayan kung sino yung mga gumagalaw dyan sa loob ng gobyerno para magkagulo yung taong bayan, magkagulo ang gobyerno natin, magkagulo ang bansa natin. Ito lang masasabi ko dyan sa namumuno sa bansa natin. Sa'yo BBM, may karapatan naman siguro ako magsalita dahil isa ako sa bumoto at nagtiwala sa'yo at bumigay ng pagkakataon na ayusin mo yung pangalan nyo bilang Marcos. Pero anong ginawa mo? Di ba? Anong ginawa mo? Unang-una, wala kang isang salita. Lahat na lang ng mga pinangako mo nung panahon ng eleksyon, lahat yon kabaliktaran ng mga nangyayari. Para sa akin, sa mga kababayan ko dito sa abroad, wala po tayo ibang gagawin kundi magdasal. Ipagdasal po natin si Pangulong Duterte, yung kaligtasan niya, yung kalusugan niya. Ipagdasal natin yung bansa natin. Pero sumuporta tayo sa kung ano man ang gagawin ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Bakit ko ito nasabi? Kasi nasa ibang bansa po tayo. Wag po tayong gumawa ng mga moves na alam natin na hindi makakabuti sa atin. Gamitin natin ng social media. Hindi natin kailangan lumabas. Hindi natin kailangan na magtipon-tipon. Gamitin ng social media para magpakita ng suporta sa mga pinagagawa ngayon na power tripping ng gobyernong to. Yung galit natin, wag natin masyadong, alam mo yon, kasi baka ito yung gusto nilang mangyari, na magalit yung taong bayan, sumugod, magkaroon ng kung ano, civil war o kung ano para mapagmarsal. Titingnan natin yan mga kabayan, pero alam ko magkakagulo, nakakatakot, nakakabahala. Unang-una bilang OFW, syempre nandun yung pamilya natin, nandun yung mga mahal sa buhay natin sa Pilipinas. Kaya tayo nakikialam. Kasi tayo wala tayong magawa eh, nandito tayo sa ibang bansa. Pero kayo dyan sa gobyerno, napakadaming issue, ang daming problema, yung budget, yung PhilHealth, walang trabaho, walang proyektong maayos. Anong achievement nyo? Mapabagsak ang Duterte? Yun lang yung ginawa nyo for the next 6 years, for the next 3 years? At yung past 3 years na dumaan na sa inyo, wala man lang kayong ginawa, kundi sirain ng mga Duterte, batuin ng putik, at ngayon nga hulihin ang dating Pangulong Duterte na pinagkatiwalaan ng bawat mamamayang Pilipino, ng mga simpleng mamamayang Pilipino. Dahil lang sa dami ng nasagasaan niya nung panahon na siya ay namumuno. Kayo din dyan sa pulis. Ganun na lang ba? Pinagsisilbihan nyo na talaga ngayon yung mga Panginoon nyo dyan sa gobyerno? Hindi yung taong bayan kung sino yung nagpapasweldo sa inyo, kung sino dapat yung pinoprotektahan nyo. To serve and protect the people. Ang nangyayari, to serve and protect the leaders. Nakakahiya, no? Nakakahiya ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Sobrang nakakahiya. At nakakagalit. Pero hindi para magrebelyon tayo. Dahil yun yung gusto mangyari ng mga nandyan sa loob na gusto magkagulo ang Pilipinas. Ang sa akin lang sana po, lumaban ng patas, di ba? Hindi yun ang pa-power trip kayo. Kung nagawa nyo to sa dating Pangulong Duterte, kaya nyo itong gawin kahit sa mga simpleng mamamayang Pilipino. Ito yung nakakatakot. Pero sabi nga, magdasal tayo, ang Diyos ang nakakaalam. Mas powerful pa rin si Lord. Alam ni Lord kung anong pwede niyang gawin. Ang kaya niyang gawin. Hayaan niyo sila. Basta ipagdasal natin, magbantay tayo. Bantayan natin kung anong nangyayari kay Pangulong Duterte. At si Lord na ang bahala sa mga demonyo dyan sa gobyerno.